using VF is equals to VO plus 2AS. Okay, may mga squared pala yan. Sorry. Ang ina, ayaw magsulat. Yan. May mga squared yan. Ang VF niya hindi natin alam. Is equals to square root of VO niya, alam natin 100 squared. Ang acceleration niya is 9.81. Kaso, positive o negative? Okay, so negative siya. Kasi ang velocity natin is pataas. Kaya ang gravity is pababa, di ba? So, kinontradict siya. So, negative. Okay. So, minus 2, 9.81. Ano yung S natin? Okay, ang S natin is 300. Kasi doon nga siya pumotok, di ba? Okay, so makuha natin ang VF natin as, ano kasing value nito? 64.140 meters per second. Okay. So, ngayon, alamin naman natin yung oras na tinake niya para ma-reach niya yung 64 o para ma-reach niya yung 300. Okay. Dalawa yung pwede natin gamitin na formula. Pwede natin gamitin yung S is equals to VOT plus AT squared over 2. Ang kaso, quadratic. Okay. So, dalawang value ng time ang makuha mo. Meron pang isa, yung VF is equals to VO plus AT. Okay. Which is linear lang. So, isang value lang ang bibigay niya. Okay. Since alam naman natin yung VF, pwede naman ito na lang ang gamitin natin. Okay. Kasi dito sa formula na to, kahit hindi mo alam yung VF, makukuha mo yung value ng time. Kaso nga lang, dalawang value yung makuha mo. So, dito na lang tayo sa linear para sure yung makuha natin time. Okay. So, VF natin is 64.140 is equals to VO, which is 100. Okay. Again, negative acceleration since pababa ang acceleration at pataas ang initial velocity natin. Okay. So, ang E natin is 9.81 time. Okay. So, pag sinod natin yan, 3.655 seconds. Okay. Pero, pag itong formula naman yung ginamit mo, dalawang time ang makuha mong value, di ba? Pero, isa dun yun nito. Okay. So, try mo na lang. So, may oras na tayo. Okay. Kaso, time B lang yan. Time B. Okay. Gawan na rin natin ng, gawan na rin natin ng equation yung time. Okay. Total time is equals to T1 plus TB. Okay. Bakit siya ganun? Kasi nga, after nung T1, doon palang pinutok yung TB. Tapos doon palang siya sumabog. Okay. So, sa TE naman tayo. Okay, so sa A na tayo. Hatiin natin siya sa dalawa. Yung isa pataas. Okay, yung isa pababa. Okay. So, paano natin malalaman yung distance niya? Okay. So, pwede natin, kasi diba, 100 meters per second yung velocity niya. So, pwede natin yung VF is equals to VO plus AT. Ang VF natin, doon pa lang tayo sa pataas. Ang VF niya is 0. VO niya is 100. Negative 9.81 time A1. Okay. So, ang time niya nung pataas pa lang, time A1, wait lang, kaldo ko. 100 divided by 9.81. So, 10.194 seconds. Okay. Nung pababa naman, ang VO niya, ang VF niya is hindi natin alam. Ang VF niya hindi natin alam. Ang VO niya, alam natin na 0. So, dalawa yung missing natin. So, VF is equals to VO plus AT. A2. Yung pababa. So, 2. Alam natin yung VO, alam natin acceleration. Hindi natin alam yung time, hindi natin alam yung final velocity. So, isang tabi muna natin yan. Doon naman tayo sa VF squared is equals to VO squared plus 2AS. Okay. So, ganun din. Dalawa din yung missing. 2AS. So, missing ang distance, tsaka missing ang final velocity.
So, dun muna tayo sa pataas. Balik tayo sa pataas kasi may mapipiga pa tayo dun. So, pwede natin gawin yung VF squared. Ito, actually ito. So, yun na lang. Makasulat na eh. So, ang VF niya is 0 squared is equals to 100 squared plus 2AS. Okay. So, pag sinolve natin dun, ang A pala natin is negative 9.81. 81. Yes. Okay. So, ang sagot, 100 squared times 2. 2AS. Tama ba yung ano ko? Ah, 102. So, ang S natin nung pataas is 509.68. Okay. Eh, alam natin na ang pag pinagsama yung pataas tsaka pababa, or pag pinag-minus rather. Pag pinag-minus natin sila, makuha natin 300. Tama? So, ang S pababa is equals to 309.68, which is pwede na natin gamitin dito sa formula na to. Diyan ba? Hindi. Sorry, hindi dyan. 2KS. Dito. Hindi natin gamitin dito. Tama. So, VF squared. Sa baba tayo. Is equals to VO. So, 0 squared plus 2. 9.81. Positive kasi pababa nga tayo. S, which is 309.68. Makuha natin yung VF squared ng pababa. Okay. So, 2 times 9.81 times 309.68. So, ang 2AS 2 times 9.81 309.68. Oh, tangina. Ito pala eh. 200 lang dapat to. 200. Sorry guys. Patawarin nyo ako. 200. So, ang VF squared natin is equal to 64.14 meters per second. Noise perot na pala. Sorry. So, eto. Pwede na natin isalpak dito para malaman na natin yung time niya. Okay. So, VF, ayun na, 64.14 is equals to VO, which is 0 plus 9.81 time A2. Nasa pababa tayo. So, 64.14 divided by 9.81. So, A2 is equals to 6.538 seconds. Okay, so TA2 tsaka TA1. Pag pinagsama yan, total time. So, pagsama natin, 10.194. So, 16.73. Okay. So, ito yung total time natin. So, meron tayong ganito. Diba? Alam natin yung TV, alam na natin yung total. So, salpak na lang natin. So, ang total natin is 16.73 equals to T1 plus TB 3.655. So, minus lang natin 3.1655. So, T1 is equals to 13.08. Okay. 077 seconds. So, paano naman natin hahanapin yung relative? Okay. So, sagot na pala. Ito na final answer. Okay. So, paano naman natin hahanapin yung velocity of B relative to A? Hindi nga lang tinuro ni Sir yan, pero bali ganito yung gagawin natin. Kunin muna natin yung mga final velocity nila. Yung isa nakuha na natin eh. Ito, diba? Ito yung sa A. 64.14 downward. Tama. Ang B naman, hindi pa ata natin nakuha. Pero madali lang siyang kunin. Gamitin natin to. So, VF. Copy. Paste.
VF is equals to VO 100 minus 9.81. Ang time ng B is 3.655. Tama? Okay. So, 100 minus 9.81 times 3.655. So, VF is equals to 64.44 meters per second. Eh, base sa Google, ang relative daw is difference ng dalawa. Okay. So, unahin natin yung B. 64.44 difference. Pero, pababa yung isa. So, negative siya. 64.14. Okay. So, anong sagot? 64.14 times 2. So, 128.28 meters per second. Final answer.